Bulkang Canlaon na kung saan binalot po ng abong ilang bayan sa Negros Occidental sa ashfall kasunod ng pagputok ng bulkan kahapon. Nagkulay abo po yung mga kalsada at bubonga ng mga bahay dyan sa may La Carlota City. Para ating pong alamin kung kumusta ang sitwasyon ngayon ng Bulkang Canlaon, ating pong kausapin si Mariton Bornas. Good morning po. Magandang umaga po sa inyo, sir, at sa inyo po mga tagapakinig. Okay, Ma'am Mariton, kumusta na po ang sitwasyon ngayon ng Bulkang Canlaon? Balik po sa kasalukuyan po ay nanumbalik naman po doon sa tinatawag po nating pre-eruption conditions ang Canlaon Volcano. No? So kahapon po, maliban po doon sa nangyari pong pagputok ay nakapagtala po tayo ng 11 lamang po na volcanic earthquakes no sa bulkan. At katulad po ng ating pong report kagabi, nagpalabas po tayo ng eruption bulletin kagabi. Mababa ho masyado yung nasukat nating sulfur dioxide emission na 174 tons per day. No? Ang ating pong mga average ay lagpas ng 2,000 tonelada kada araw mula pa po nung June 3, 2024, nung una pong pumutok ang bulkan. At katunayan po, meron po tayong mga measurements na umabot ng 11,000 o lumagpas pa nga po no, ng 11,000 tons per day. So medyo mababa po itong 174 tons per day. Opo. At ang ibig sabihin po nito ay mukhang nababarahan po yung dinadaluyan ng volcanic gas sa bulkan at ito pong pagbara nito ang nagsasanhi po ng pressurization o yung pressurization dahil na naiipon. No? So, Opo. hindi po nakakalabas yung volcanic gas at ito po ang nagsanhi ng pagputok. Opo. Yung binabanggit nyo po na nung balik muli ang pre-eruption condition, ibig sabihin po, bumalik uli sa, tumahimik ng saglid ang bulkan. Opo, tama po yun. Opo. No? Wala po tayong sumunod na pagtaas po o paglala po ng iba pong eruption, ng ibang monitoring parameters katulad ng halimbawa ay pagdami ng volcanic earthquake. Wala pong ganun tayong record. No? Okay. So, kasi kahapon sinasabi nga sa balita, nagkaroon po ng ashfall na kung saan pati yung mga bahay, yung mga daan, binalot po ng abo. Ngayon wala na pong ganong klaseng sitwasyon. Tumigil na rin po yung ashfall. Opo, wala po. Tumigil na po ang ashfall. No? Balik kahapon po, nung pumutok po ang bulkan, noong 4:38 po ng hapon, ay tumagal lamang po ito ng 2 minuto. Pero meron po tayong sumunod na 40 minutes na ash emission. No? Kaya medyo matagal po yung pagdaloy po ng pag-ashfall po. No? At ito pong 40 minutes na ash emission, hindi na po ito nasundan. Okay. So sa ngayon po, wala na pong additional ashfall. Bagamat marami pong cities and municipalities, no, ang Negros Occidental, na naapektuhan, bali 6 po yata na municipalities and cities. At a total of 41 barangays po ang nireport po ng ating mga LGUs na naapektuhan po ng ash. Okay. Alright. Ma'am Marito, no, dito nga sa kondisyon ng Bulkang Canlaon na kung saan patuloy yung pagkakaroon ng moderately explosive eruption. Tama po ba, ma'am? Ano po yung delikado rito na posibleng mangyari sa bulkan, no? Dahil tuloy-tuloy yung mga moderate explosive eruption na nangyayari. Okay, katulad po ng ating matagal nang sinasabi, meron po tayong inaabangan na major magmatic eruption sa Canlaon Volcano. Hindi po natin alam exactly kung ano po ang magiging ugali nito, no? Dahil wala pa po tayong record ng pagputok po ng bulkan, no? Simula pa po tayo ay nag-instrumental monitoring sa
vulkan. Na kung titingnan po natin ang geology ng Canlaon Volcano, maari pong maari po itong mauwi sa highly explosive eruption Malakas na kung ano to, saan, pagputok. masyado pong destructive, no? Nako. At ito po ay magsasaboy ng maraming pyroclastic density currents sa paligid po ng bulkan. Opo. At magsasabi po ito ng marami pong ashfall sa maraming bayan po sa paligid po ng bulkan. No? Meron din pong possibility na katulad po ito ng nangyayari pong pagputok ngayon sa Mayon Volcano. Although mas marami po ang lava flows sa paligid po ng Canlaon Volcano. Ang mga lava, ang edifice po ng Canlaon ay mainly made up of lava flows. No? At ito pong mga lava flows na ito ay malalaki po ito compared do sa Mayon. At ito po ay mahahaba. No? Maabot So po napakadelikado pa pala yan, ma'am, no? Kung Opo, mangyayari po ito. Maabot po ng 12 kilometers o 13 kilometers po ang mga haba ng mga lava flows ng Canlaon Volcano. No? Opo. Kaya't either or po, this will be highly destructive eruptions. At kaya nga po, ito pong nangyayari ngayon, yung mga moderately explosive eruptions. Ito po ay bahagi ng tinatawag nating long-term unrest ng bulkan. Papunta po doon sa major eruption Opo. na mangyayari. Tingin po natin ay mangyayari. Nako. Pero kung kailan mangyayari yan, yung binabanggit nyo ngang major eruption na magiging mapaminsala at napakapeligroso para sa mga, lalo tigit yung mga nakatira dyan sa area na yan, hindi pa natin alam kung kailan mangyayari. Ang nakikita pa lang natin ngayon, ma'am, yung mga, di ba, kumbaga kung parang sa sakit ito, yung sintomas. Opo, tama Senyales, po yan. opo. Meron po tayong parang tinatawag po nating build-up. No? Dahil meron po tayong nagaganap na pagsuot o intrusion ng magma sa ilalim ng bulkan. At sa ngayon po ay nag-react po o nagbibigay po ng signs ang bulkan na meron pong ganitong pangyayari sa pamamagitan po ng mga anomalies po sa kanyang monitoring parameters at ganito pong panaka-naka pong mga moderately explosive eruptions. No? So, wala po kasi tayong record, no? Hindi pa po natin nararanasan ito sa Canlaon. So, wala po tayong batayan para sabihin kung ano pong baka ano po ang magiging gaano katagal, no? Bago po mamunga ang mga pangyayaring ito. Hindi po katulad ng iba nating mga monitored volcanoes like Mayon Volcano or Taal Volcano na meron po tayong idea, no? Kung paano po nagde-develop ang unrest ng bulkan. Opo. Pero base po sa inyong operasyon, Ma'am Mariton, di ba, dito sa mga senyales na ipinapakita ng Bulkang Canlaon, itong patuloy na pagbuga ng dark gray plume at pagbuga ng abo, ito ay malapit nang mangyari. Hindi din po natin masabi, no? Pwede pong nasa kalagitnaan pa lang po tayo ng long-term unrest. Pwede pong malapit na, no? Dahil katulad nga po na ang ating sinabi, hindi po natin alam kung kailan ang magiging ugali po ng unrest ng Canlaon. Dahil wala nga po tayong karanasan, no? Wala pa po tayong naging ganitong klaseng pagputok ng bulkan. No? Kung titignan na lang po natin yung ibang bulkan na katulad nito sa ibang bahagi po ng bansa, ay maaari po tayong abuti ng ilang taon eh. Pwede po umabot ng 10 taon, na pwede pong 5 years, hindi pa natin alam. Kaya po ang kailangan po talaga ay araw-araw po na pagbabantay ng bulkan. No? 24/7. At araw-araw din ang ginagawang paghahanda, Ma'am Mariton. Opo, kailangan po ay talagang may kahandaan na, no? Hindi lamang po ng ating mga resources at ang ating po mga plano sa evacuation.
kasama na rin po ang ating loob, no? Hindi po dapat maging kampante ang ating mga kababayan Oo. na ito po yung problema natin sa long-term unrest, no? Oo. Mas mahaba po ang period na wala pong nangyayari Opo. kaysa dito sa mga panaka-naka pong mga moderately explosive eruption. Oo. Kaya po may tendency po na maging kampante ang mga tao at kaya nga po sinasabi natin sa kanila na kailangan po tayo ay handa, no? Maghanda. Huwag po tayong umasa na pababa na po ang unrest ng bulkan at ito po ay tumatahimik na kahit ba po nakikita natin sa araw-araw na monitoring parameters Mm-mm. na meron pong pagbaba, no? Dahil ang long-term trends po ng ating mga nakakalap na datos Mm-mm. ay nagbabadya nga po ng major volcanic eruption ang Canlaon. Opo, opo. Alright. Pero speaking of ng, binabanggit nyo nga po yung kahandaan. Ito ba yung pinag-uusapan na po kasama pati ng iba't ibang ahensya kung paano Opo, dito paghahandaan po sa para sa major eruption kung sakasakali man Opo, dito po mangyari? dito po sa Canlaon Volcano ay napaka active po ng ating mga DRRM council at ng ating mga LGUs, no. In katunayan po meron na pong mga piniprepare na mga aside from yung nakakasa na mga response measures, no. Mm-mm. Meron na pong piniprepare na long-term development plan o rehabilitation plan. Oo. Ang National Task Force Canlaon, no, meron pong National Task Force, no, na lagi po tayong nagmi-meet at pinag-uusapan po ang mga kailangang gawin o kailangang ihanda Mm-mm. na mga rehabilitation at recovery plans, no. Aside from yung response, no. Mm-mm. Kaya napaka-active po at lagi pong uusap ang ating pong mga local government officials at ating pong mga DRR officials Mm-mm. patungkol po dun sa kalagayan at mga dapat pong gawain para sa Canlaon. Opo. May idea ho ba kayo, Ma'am Mariton, kung sakasakali, wag naman sana, knock on wood, sumabog po ito, nagkaroon ng major eruption, ilan ang mga posible maapektuhan rito na residente dyan sa lugar? Okay, At yun nga gaano po na magiging malawak marami yung po pinsala? opo, ang Canlaon Volcano po ay isang napakalaking bulkan, no? Napakarami pong bayan ang maaaring apektuhan sa dalawang probinsya po ng Negros Island region, no? Mm-mm. At sa kasalukuyan po ay I think nasa around more than 1 million people or 2 million people po ang maaring maapektuhan. Ang nasa high danger zone po sa mga pyroclastic density currents ay lagpas po ng 100,000, no, at least, no. At so napakarami pong kailangang i-evacuate ng mga kababayan natin. Ito po ay liban pa dun sa maapektuhan ng malawakang ashfall, no, kung puputok po ng malakas ang bulkan. At doon po sa maaring maapektuhan ng mga lahars, no. So yung mga may medyo nasa loob po ng very dangerous na pyroclastic density current hazard zone ay lagpas po yan ng 100,000. Mhm. Mhm. Okay. Opo. Hanggang ano po, ano-anong mga bayan ang posible ding maapektuhan ng mga ashfall at yung pagdali ng lahar kung sakali mangyari po ito? Okay, ang ating pong kinakatakutang panganib sa Canlaon Volcano ay ang pyroclastic density current. At ang mga bayan po na maaari pong maapektuhan nito, pangunahin na po dyan ang bayan ng La Castellana, Negros Occidental. Ito po yung bayan ito pong bayan na to may pinakamataas na volcanic risk, no, sa Canlaon Volcano, ang La Castellana. Sumunod na po dyan ang La Carlota City ng Negros Occidental, Bago City na Negros Occidental din po, ang Canlaon City ng Negros Oriental, San Carlos City ng Negros Occidental, at ang mga
ibang bahagi po ng Murcia, Negros Occidental. No? Opo. At ito pong mga bayan na ito ang nasa ah, pangunahing panganib. No? Mm. Yung mga maaari pong maapektuhan ng May mga ibang ano pa ba ah, ma'am, lungsod, region na posibleng umabot yung ashfall kung sakasakali man mangyari yung major ano explosion? yung ashfall po, hindi pa natin alam, no? Kasi mas malawak po ang maaring maabot nito. Kung maaari po itong kumalat sa buong sa buong buong Visayas region, west or east of the volcano, kung ano man pong panahon mangyari yung Opo. major volcanic eruption, no? Maaari po itong kumalat na o tumawid ng Palawan kung halimbawa po ay papunta po ng east, ng west ang Hangin. ashfall. Oo. At may posibilidad din po na umabot po ito ng dagat, no? Hindi pa natin alam, no? Depende po ito sa lakas ng pagputok at sa panahon po, no? Kung Mm. ang nanaig ba po ay ang mga hangin papunta ng kanluran o sidhangan. No? Mm. Alright. Pero ulitin ko lang, opo, Ma'am Mariton, sabi nyo nga, dito sa mga ipinapakita ni Bulkang Kanlaon ngayon, yung panakanakang pagputok nito, moderate explosive eruption na nangyayari, papunta na ito sa major pero hindi pa natin alam kung kailan ito mangyayari. Posibleng tumagal pa o malapit na o ayaw naman natin banggitin yung kasi ayaw din nating bigyan ng ng takot yung tao, pero importante rito dito sa pinag-uusapan natin ang kahandaan. Okay, yun yung mensahe natin na nais na maiparating lalo tigit yung mga dyan nakatira malapit sa Bulkang Kanlaon. Opo, tama po yun. Katulad po ng ating sinasabi, no? Matagal na po ang panahon na nanahimik po ang ating bulkan. Gaano na po Nasa katagal pil po ito? Medyo matagal. Wala po tayo halos na record ng magmatic Opo. eruption Opo. ng Kanlaon. Isang beses lamang po ito nung mga 18 o 1908. No? Opo. Sorry, 1902 Okay. yata po. No? Ito po ay, pero maikli lamang po ito na event. No? At yung major eruption po na nakikita natin, nasasalamin po sa geology ng bulkan, ay hindi pa po nangyayari. No? Okay. So, medyo matagal na po yung period na wala po tayong major eruption sa Canlaon Volcano, nananahimik po ang bulkan. At sa mga panahon ngayon ay tahimik po tayong naninirahan sa paligid nito. Ngunit ngayon na po yung panahon na meron po tayong kinakaharap po na volcanic eruption. No? At sa ganito pong panahon, kailangan po ay magbigay tayo ng kaukulang paghahanda para po sa ating kaligtasan dahil yun nga po, ito pong mga hindi masyadong frequent na major eruption na Kanlaon. Ito po ay highly hazardous na napakamapanganib po niyan. Isa pong realidad na kailangan po natin tanggapin na nandito na po tayo sa stage na yan. Kaya po kailangan po natin ng paghanda, no? Para po sa napipintong major volcanic eruption. Ayun. Nasa alert level 2 ngayon ang Kanlaon. May posibilidad ba, Ma'am Mariton, na itaas pa po ito? Okay. Technically po dapat po ay magtataas pa yun, no? Dahil yung ating pong sa alert level scheme po natin, dapat po pag ganito pong meron na po tayong explosive eruption. At least dapat ay nasa alert level 3 tayo. No? Subalit, yung ating pong alert level scheme ay dapat po talaga nating baguhin dahil kailangan po itong i-adapt dito sa long-term unrest na scenario ng Canlaon Volcano kung saan maaari po tayong magkaroon ng panakanakang moderate to explosive eruption na hindi pa po talaga mauuwi in the short term sa major volcanic eruption. No? At dahil po sa atin na pong naging karanasan sa mga ganitong pagputok ng Kanlaon, mula po noong June 3, 2024,
kailangan po nating mag-calibrate ng ating alert levels, step up or step down. No? Hindi po natin pwedeng baguhin yung alert level scheme right now dahil we're in the middle of the ball game. No? Hindi po natin pwedeng baguhin yan in the middle of the ball game. Kaya nga. Pero maaari po nating i-calibrate ang ating pagtaas o pagbaba ng alert level batay po sa nagiging ugali ng bulkan. No? So, hindi po tayo nagtaas ng alert level dahil alam po natin na batay doon sa mga nakaraang moderately explosive eruption, sufficient na po ang ating recommendation na huwag po magpapasok sa loob ng 4-kilometer radius permanent danger zone dahil nandito lamang po sa loob ng PDZ ang nagiging impact po ng volcanic hazard kapag pumuputok po ang vulkan sa ganitong uri. No? Opo. At kung ito pong pagputok na ito ay nasundan po ng biglang pagsipa ng mga volcano monitoring parameters, magtataas po tayo ng alerto. Ngunit wala pong ganung pangyayari, kaya po stay put na lang muna po tayo para po ang ating pong mga kababayan ay alam nila na meron pa pong alert level 3 na kailangan pa po nilang magsagawa ng karagdagang paglikas kung tayo po ay magtataas sa ganitong level. Alright. Ma'am Mariton Bornaz, good morning at maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Maraming salamat din po. Ingat po tayo. PHIVOL's Chief of the Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division,